Marshall Peak, Kabanata 4257. Subukan kung maglakas loob ka. Sinugod ni Pei Wenzuan ang Black Crow Divine Monarch pagkatapos na ilabas ang kanyang naunang pag-atake, ngunit sa sandaling ito, tila dumiretso siya sa kanyang kamatayan. Siya ay nahuli at nahuli halos kaagad. Nababalot ng blood chi, naramdaman ni Pei Wenzuan na parang may pumipigil sa kapangyarihan sa kanyang katawan at nakaharang sa kanyang mga meridian upang hindi makalabas ang kanyang lakas. Siya ay ganap na horrified. Ito ba talaga ang kapangyarihan na maaaring ibigay ng isang Emperor Realm Cultivator? Si Zhou Yi ay hindi hihigit sa isang disipulo ng Great Thousand Bloodland. Ang kanyang kakayahan at kakayahan sa pag-unawa ay hindi maihahambing sa mga kakayahan ni Pei Wenzuan. Kung ito ay bago pa siya napossess, kung gayon si Pei Wenzuan lamang ang kayang talunin ang 3 hanggang 5 sa kanya nang hindi pinagpapawisan. Sa kasamaang palad, naging may kakayahang supilan niya si Pei Wenzuan sa isang galaw matapos ang kinan ng Black Crow Divine Monarch. Hanggang sa sandaling ito ay sa wakas ay naunawaan ni Pei Wenzuan ang isang bagay, maaaring ito ang katawan ni Zhou Yi, ngunit ang Zhou Yi, na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na maaaring tingnan bilang parehong tao. Mamatay ka, Junior. Ngumisi si Black Crow Divine Monarch, na nagsagawa ng biglaang pagsabog ng puwersa sa kanyang kamay upang patayin si Pei Wenzuan sa mismong lugar. Gayunpaman, kumunat ang noo niya sa sandaling iyon at bumalot sa kanya ang matinding krisis habang bumabalot sa kanya ang aura ng kamatayan. Ang identity token ni Pei Wenzuan na nakasabit sa kanyang baywang ay biglang sumambulat na may nakasisilaw na puting liwanag. Ito ay lubhang nakabulag, napakabulag na nabasag nito ang kulay dugong dagat kahit na sa pamamagitan ng makapal na ulap ng dugo. Ang puting liwanag ay tumalon mula sa identity token na parang liwanag ng kandila. Ito ay hindi masyadong kapansin-pansin sa una, ngunit ang liwanag ay sumabog sa isang iglap na naging isang talon ng napakalaking demon chi. Pagkatapos, bumagsak ang talon sa Black Crow Divine Monarch. Nagulat si Black Crow Divine Monarch. Paano siya maglakas loob na manatiling nakatayo sa pwesto pagkatapos maramdaman ang nakakatakot na kapangyarihang nakapaloob sa welga na ito? Binitawan ang kanyang pagkakahawak kay Pei Wenzuan, siya ay naging isang sinag ng dugo at mabilis na umatras, gayunpaman, hindi niya matakasan ang kapangyarihan ng talon na ito kahit paano niya sinubukang umiwas. Naputol ang talon at umalangaw ang hiyawan. Ang ilaw ng dugo ay nahati sa dalawa, na nagpapakita ng dalawang dagwang bahagi ng isang katawan. Malakas na lumapag si Pei Wenzuan, umuubo ng malakas habang ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang leeg. Mariin niyang pinandilatan ang bangkay ni Zhou Yi na hiniwa sa kalahati at dinaikit ang kanyang mga ngipin. Ang lakas ng loob mong guluhin ako, matandang aso. Ang lakas ng loob mong atakehin ako. Mabuti nga sa iyo para sa pagtatapos ng kamatayan. Nagpakawala siya ng malungkot na tawa na medyo nakakatakot. Habang nagsasalita siya, ang identity token na nakasabit sa kanyang baywang ay pumutok at nabasag bago naging alikabok. Namangha siyang kaysa nakita. Matagal na niyang alam ang tungkol sa identity token na dala ng core disciples ng Cave Heavens at Paradises. Ang mga identity token na ito ay hindi lamang sumisimbolo sa kanilang personal na katayuan ngunit naglalaman din ng isang divine ability na ipinagkaloob ng kanilang mga elder upang protektahan sila. Automatiko itong maa-activate kung sakaling nasa panganib ang kanilang buhay. Bagamat isang beses lamang ito magagamit, maaari nitong iligtas ang kanilang buhay sa isang kritikal na sandali. Katulad ng nangyari dito. Naghinala si Yang Kai na kahit na ang isang mid-grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring hindi makayanan ang pag-ataking iyon kung gagawin ito. Ang Honored Master ni Pei Wenzuan ay talagang isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Ang Black Crow Divine Monarch ay nagmamay-ari kay Zhou Yi, at habang siya ay may pamana ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master, siya ay limitado ng katawan ni Zhou Yi. Kasabay ng katotohanan na siya ay isang nasugatang remnant soul, ang lakas na maaari niyang ibigay sa sandaling ito ay malayo sa kanyang rurok. Paano siya makakalabas na hindi nasaktan pagkatapos natamaan ng isang divine ability na ganoon? Ang matandang ito ay nagpaplano ng hindi mabilang na mga taon upang magdusa lamang ng isang kalunos-lunos na pagtatapos ng sa wakas ay nagtagumpay siyang magkaroon ng isang tao. Sigurado ako na siya mismo ay hindi kailanman umasa ng ganoong kahihinatnan. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa pagkamangha. Ang katawan ni Zhou Yi ay nahati sa dalawa, ngunit ang remnant soul ng Black Crow Divine Monarch ay nanatiling wala kahit saan, kaya naman, hindi pinabayaan ni Yang Kai ang kanyang pagbabantay at sa halip ay pinakawalan ang kanyang divine sense upang bantayan ang anumang maaaring mangyari. Sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagbabantay, nagulat si Yang Kai nang matuklasan ang isang kakaiba tungkol sa pulang-pula na dugo na umaagos mula sa bangkay na nahati sa dalawa.
Ang dugo ay tila ginagabayan ng isang uri ng puwersa ng paghila, nagtitipon mula sa lahat ng direksyon at mabilis na nagsanib pabalik sa isa. Sa susunod na sandali, ang dalawang bahagi ng bangkay ay biglang nagdugtong sa gitna at muling pinagtagpi-tagpi. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ng Black Crow Divine Monarch ay muling bumukas sa sandaling ito at dahan-dahan siyang umakyat mula sa sahig. Sa loob ng Grand Hall, si Yang Kai at ang dalawang iba pa ay natulala sa nakita. Talagang tinutupad ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ang reputasyon nito. Ha. Walang pidyo na tumikim si Black Crow Divine Monarch. Noong una siyang tumayo, may nanatiling sugat na parang isang halatang linya ng dugo na umaabot mula sa gitna ng kanyang noo pababa sa kanyang leeg at pababa sa kanyang katawan kung saan nakalabas ang kanyang balat. Gayunpaman, ang sugat na ito ay mabilis na nawala habang siya ay tumatawa. Ang kanyang panlabas na anyo sa sandaling ito ay tila ganap na buo. Tanging ang kanyang aura lang ang mas mababa kaysa dati. Nagulat at natakot si Pei Wenzuan. Hindi ako makapaniwala na buhay pa ang matandang asong ito. Ngayon ko lang siya nakitang hiniwa ng kalahati ng mata ko. Paanong maayos pa siya? Kahit si Yang Kai ay nahirapang paniwalaan ang tanawin sa harap niya, ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya noon ng Black Crow Divine Monarch. Kumbaga, kung linangin ng isang tao ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture sa mga limitasyon nito, maaari pa silang ipanganak na muli mula sa isang patak ng dugo. Ang isa ay magiging halos walang kamatayan at hindi nasisira bilang resulta. Ang mga salitang iyon ay tiyak na isang pagmamalabs. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapahiwatig na ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay talagang isang pambihirang sining na sining. Ang Bloodlight Scripture ang talagang dahilan kung bakit maaaring mabuhay muli ang Black Crow Divine Monarch. Ang Black Crow Divine Monarch, nakakatayo lang, ay binasag ang kanyang leeg at malamig na sinabi. Junior, itigil mo na ang pagtutol. Hindi mo magagawang talunin ang Monarch na ito gamit ang iyong mga kakayahan. Bakit mo pag-aaksayahan ng iyong lakas at pagdurusa ng walang kabuluhan? Nagbibiro ka siguro, Divine Monarch. Kahit ang mga langgam ay lumalaban para mabuhay, lalo na ang mga cultivator na tulad natin. Sigaw ni Yang Kai. Ngumisi si Black Crow Divine Monarch at lumingon kay Yang Kai. Sa tingin mo ba ay nag-aatubili itong Monarch na patayin ka? Kung iisipin mo, napakamali ka. Makukuha ko talaga ang gusto ko kahit patayin na kita. Marahan siyang tumango habang nagsasalita. Nakapagpasya na ako. Sisimulan ko ito sa iyo. Kalalabas lang ng mga salita sa bibig ni Black Crow Divine Monarch nang si Yang Kai ay agad na kumuha ng wooden token mula sa kanyang space ring at isinabot ito sa kanyang baywang. Pagkatapos ay ngumisi siya kay Black Crow Divine Monarch na may mapang asar na tingin. Sige, subukan mo kung maglakas loob ka. Si Black Crow Divine Monarch ay natakot na sumulyap sa wooden token, ang kanyang mukha ay kumikibot sa nakita. Na-trauma siya sa insidente kanina dahil naging ignorante siya sa sitwasyon. Habang handa siyang patayin si Pei Wenzuan, pinutol siya ng divine ability na nakatatak sa loob ng identity token na nakasabit sa baywang ni Pei Wenzuan. Kung hindi dahil sa Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture, namatay na sana siya sa pag-ataking iyon. Sabi nga, mansang nakagat, 2 beses nahihiya. Nababahala siya ngayon sa tuwing nakakakita siya ng ganoong bagay. Lingid sa kanyang kaalaman, ang wooden token ni Yang Kai at ang identity token ni Pei Wenzuan ay ganap na magkaibang mga item. Ang wooden token na ito ay ibinigay sa kanya ng Lady Boss dati. Nakaukit ito ng hindi maipaliwanag na pattern ng isang totem. Sinabi niya na ito ay isang pabor. Sa makatuwid, walang divine ability na nakatatak sa loob. Sa kabilang banda, may hawak din siyang divine ability bead na bigay sa kanya ng Lady Boss. Iyon ang pinakadakilang trump card niya. Binigyan ng Black Crow Divine Monarch si Yang Kai ng maput na tingin. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Ku Huashang. Hindi rin tanga si Ku Huashang kaya marahan niyang inabot at tinapik ang identity token na nakasabit sa kanyang baywang. Ang mga junior na ito ay sobra. Nakaramdam ng matinding puot si Black Crow Divine Monarch. Divine Monarch, kung gusto mong pumatay ng tao, kung gayon mayroong isang mahusay na kandidato doon. Itinuro ni Yang Kai ang direksyon ni Pei Wenzuan. Namatay ka ngayon sa kanyang mga kamay. Magandang pagkakataon ito para makaganti ka sa nangyari. Si Pei Wenzuan ay umuubo na, ngunit halos lumuwa siya ng dugo sa mga salitang iyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol. Yang Kai, hinding-hindi ka mapapatawad ng Pei na ito kung mamatay ako sa lugar na ito, kahit na maging multo ako. Tumugon si Yang Kai ng may panunuya. Ano ang kinalaman nito sa akin? Si Pei Wenzuan ay puno ng puot na sumakit ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang masabi o magawa. Nawasak ang kanyang identity token, kaya wala na siyang trump card. Kung talagang inatake siya ng Black Crow Divine Monarch,
kaya lang niyang lumaban hanggang kamatayan. Gagawin ko ang gusto mo. Tumango ang Black Crow Divine Monarch. Ang kanyang katawan ay biglang nag-transform sa isang sinag ng dugo na umaakyat patungo kay Pei Wenzuan. Siya ay pinatay ng Swordlight Divine Ability kanina at malubhang nasira ang kanyang pundasyon bilang resulta. Sa sandaling ito, kailangan niyang palitan ang kanyang lakas. Dahil hindi siya naglakas loob na hawakan si Yang Kai at Kuhua Shang, maaari lamang niyang i-target ang madaling biktima tulad ni Pei Wenzuan. Pagkatapos niyang patayin si Pei Wenzuan, hindi pa huli para sa kanya na dahan daw ang pahirapan ang dalawa hanggang mamatay. Sa anumang kaso, ang Grand Hall ay ganap na selyado ng sarado kaya walang takot na sila ay makatakas. Nang makita ni Pei Wenzuan na ang Black Crow Divine Monarch ay muling humahabol sa kanya, nakaramdam siya ng magkahalong takot at galit. Nagpakawala siya ng isang mabangis na dagandong at ang kanyang Demon Chi ay umungol ng marahas. Itinaas ang kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang Coiling Dragon Shears at hiniwa ang ilaw ng dugo sa kanila. Ang Coiling Dragon Shears ay isang makapangyarihang artifact at ang mga pagbabago sa enerhiya na ibinubuga nito ay hindi nangangahulugang mahina. Magkagayunman, ang liwanag ay kumikislap ng mali-malinang bumaon nito sa liwanag ng dugo at ang espiritualidad nito ay bumagsak ng husto. Naranasan ni Kuhua Shang ang eksaktong parehong sitwasyon ngayon lang. Ang liwanag ng dugo ay tila lubhang nakakapinsala at lumalaban sa mga artifact. Namutla sa gulat si Pei Wenzuan at hindi sinasadyang umatras habang nagmamadaling bumubuo ng isang set ng mga hand seal gamit ang dalawang kamay. Sunod-sunod, ang sunod-sunod na mabangis na pag-atake ay umulan sa liwanag ng dugo nang walang anumang pagpigil. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga pagsabog habang ang bawat pag-ataking ito ay natalo. Ang liwanag ng dugo ay kumikislap patungo sa kanya na parang kidlat, na patuloy na nagpapalabas ng kulay dugo na mga putok mula sa loob ng liwanag ng dugo. Masyadong mapang-api ang mga pag-atake kaya napilitan siyang umatras sa isang kahabag-habag na paraan. Kahit na minsang naputol ang Black Crow Divine Monarch at nakaranas ng matinding pinsala sa kanyang pundasyon bilang resulta, hindi pa rin kaya ni Pei Wenzuan na maging kanyang kalaban. Sa halip, masasabing kung gaano katagal si Pei Wenzuan sa ilalim ng mga pag-ataking iyon ay isang problema mismo. Sa ilang paghinga lang, naramdaman ni Pei Wenzuan na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang paghina ng pressure nang biglang pumasok sa kanyang tenga ang masamang tawa ng Black Crow Divine Monarch. Junior, ikaw ay tunay na tuso. Akala mo ba hindi mag-iingat sa iyo ang Monarch na ito? Ang liwanag ng dugo na papalapit sa kanya ay huminto ng walang babala at tumangala si Pei Wenzuan upang makitang ipinakita ng Black Crow Divine Monarch ang kanyang anyo. Ang Black Crow Divine Monarch ay may isang kamay na humaharang sa isang pag-atake sa kanyang tagiliran. Sa gitna ng siksik na blood chi, dumating si Yang Kai na may hawak na sibat sa ilang sandali. Kaya lang, nakulong siya sa blood chi. Para siyang na-stuck sa quagmire, na sobrang tamad ng mga galaw niya. Hindi lang iyon. Ang mga sizzling sounds ay nagmumula sa kanyang katawan at kitang-kita na ang blood chi ay umaagnas sa kanya. Naunawaan kaagad ni Pei Wenzuan ang sitwasyon. Ang palihim na pag-atake ni Yang Kai ay naging sanhi ng Black Crow Divine Monarch na walang pagpipilian kundi ang tumuon sa pakikitungo sa kanya. Iyon talaga ang dahilan kung bakit biglang humina ang pressure sa kanya ngayon lang. Masasabing si Yang Kai ang nagligtas kay Pei Wenzuan sa kritikal na sandali. Gayunpaman, hindi nagpapasalamat si Pei Wenzuan. Ang bastos na ito ay nagpadala sa akin ng Black Crow Divine Monarch. Kasuklam-suklam. Sinamantala ang distraction ng Black Crow Divine Monarch, sunod-sunod na kumislap ang figure ni Pei Wenzuan, sa wakas ay naglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at ng kabilang partido, na nagbigay sa kanya ng kaunting espasyo sa paghinga. Bilang isa sa Myriad Demons Heaven's Core Disciples, siya ay halos isang walang talo na pag-iral sa mga nasa ilalim ng Heaven Opening Realm. Ang katotohanan na maaari siyang talunin sa isang maikling panahon ay nagsilbi lamang upang ipakita kung gaano kalakas ang Black Crow Divine Monarch. Higit pa rito, ito ay matapos ang Black Crow Divine Monarch ay pinatay, na. Ito ay bago pa siya dumanas ng kamatayan minsan, gaano kaya kalakas ang kanyang naibigay. Sa ilang sandali, si Pei Wenzuan ay parehong nagpapasalamat at nadismaya. Nagpapasalamat siya na ang Black Crow Divine Monarch ay nasugatan ng husto sa sandaling ito ngunit nadismaya dahil nawala ang kanyang identity token bilang resulta. Sa loob ng blood chi na parang kumunoy, matamlay ang paggalaw ni Yang Kai ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon habang umuungal. Wasakin, isang maliit na itim na liwanag ang lumitaw sa tuktok ng Asher Dragon Spear. Nang lumitaw ang napakaitim na tuldok na ito ay kasing laki lamang ng isang gisantes, gayunpaman,
agad itong lumawak ng husto at naging isang napakalaking black hole. Ang lahat ay agad na gumuho. Marshall Peak, Kabanata 4258. Pagsanib puwersa para labanan ang isang Divine Monarch. Ang Doguchi ay bumuhos sa black hole na lumitaw at naglaho sa kawalan, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makawala sa mga pagpigil nito at itinulak ang kanyang sibat diretso sa Black Crow Divine Monarch. Ang pag-atake na ito ay ginawa sa isang direkta, tila diretso, simple, at ordinaryong paraan. Gayunpaman, naglalaman ito ng matinding pagpatay na layunin, perpektong nagpapakita ng lakas ng personal na spear technique ni Yang Kai. Ang Tao of Space, pinaikit ni Black Crow Divine Monarch ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman ang pagbabago-bago ng space principles sa sandaling iyon. Bukod pa rito, maaari niyang ipahiwatig mula sa mga pagbabagong iyon na ang mga natamo ni Yang Kai sa Tao of Space ay napakahusay. Sa paglabas ng mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang sibat ay humiwas sa hangin patungo sa kanya. Gustong iwasan ng Black Crow Divine Monarch ang pag-atake ngunit nagulat siya nang makitang tinatakan na nito ang lahat ng kanyang mga landas ng pagurong. Walang paraan para makaiwas, ang sibat ay tumusok sa kanyang ulo at lumabas sa likod. Kung ito ay isang normal na cultivator, hindi sila makakaligtas pagkatapos makatanggap ng ganoong kabigat na pinsala, ngunit ang taong nakatanggap ng sugat na ito ay walang iba kundi ang Black Crow Divine Monarch na nabuhay pa matapos na hiwain ng malinis sa kalahati. Si Yang Kai ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na pahiwatig ng kagalakan sa tagumpay. Ang katotohanan ay ang pag-atake na ito ay hindi nakaapekto sa Black Crow Divine Monarch sa anumang makabuluhang paraan. Bagamat ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa ulo ni Black Crow Divine Monarch, hindi naramdaman ni Yang Kai ang pakiramdam na may nasaksak na anuman. Para bang ang ulo ni Black Crow Divine Monarch ay walang anumang pagtutol sa sandaling iyon. Bata, saan mo nakuha itong sibat? Nagtatakang tanong ni Black Crow Divine Monarch. Siya ay may magandang mata, kaya agad niyang napansin kung gaano katangi-tangi ang Asher Dragon Spear. Ang brat na ito ay hindi lamang bihasa sa Tao of Space kundi pati na rin sa pagkakaroon ng napakagandang kayamanan. Marahil ay galing siya sa isang kilalang background. Bakit ka nagbubuga ng kalokohan? Mamatay ka lang, matandang aso. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Bahagyang nang inig ang sibat at biglang kumalat ang isang itim na apoy sa kahabaan nito, na nagpasiklab sa ulo ni Black Crow Divine Monarch. Sumigaw ng malakas ang Black Crow Divine Monarch at ang kanyang katawan ay biglang umatras pa atras. Ang butas sa gitna ng kanyang noo ay mabilis na natakpan, na iniwan siyang hindi nasugatan. Magkagayunman, patuloy siyang sinusunog ng itim na apoy, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit habang siya ay sumisigaw sa takot. Ang Golden Crow True Fire. Pinalapot mo ang Golden Crow True Fire. Habang sumisigaw, binoha ang kanyang puso ng matinding panghihinayang. Sinubukan niyang angkinan si Yang Kai kanina, ngunit sa huli, nagdusa siya ng malungkot sa loob ng knowledge si Yang Kai at nasira ang kanyang pundasyon sa proseso. Napilitan siyang ihiwalay ang isang hibla ng kanyang kamalayan upang makalikha ng diversyon upang makatakas. Nang sa wakas ay angkinan niya si Joey at nakakuha ng pisikal na katawan, naisip niya na magiging madali para sa kanya na alisin ang mga junior sa paligid niya, ngunit paano niya nalaman na si Yang Kai ay magkakaroon ng high-grade element power? Hindi pa banggitin na ito ang Golden Crow True Fire na sinasabing kayang sunugin ang lahat ng umiiral. Hindi ba't ang ibig sabihin ng batang ito ay nag-condense ng high-grade heaven opening elements? Kung mapapawi pa ni Yang Kai ang Golden Crow True Fire, malinaw na hindi magiging problema ang pag-condense sa iba pang high-grade elements. Sa madaling salita, ang batang ito ay may mga kwalifikasyon para direktang umabant sa high-grade heaven opening realm. Anong kakilakilabot na kakayahan? Gaano karaming mga tao sa buong panahon ang may kakayahang direktang pumasok sa high-grade heaven opening realm? Imposibleng isipin kung anong uri ng mga tagumpay ang makukuha ni Yang Kai sa hinaharap na may napakataas na panimulang punto. Sa makatuwid, ang Black Crow Divine Monarch ay lumulunok sa panghihinayang. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya susuko sa pagsisikap na angkinan si Yang Kai anuman ang mangyari. Nakipaglaban sana siya hanggang kamatayan upang angkinan si Yang Kai. Sino ang makakapagsabi ng sigurado? Maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon na magtagumpay. Nakakalungkot kung natalo siya, pero paano kung siya ang nanalo? Pagkatapos, nakakuha sana siya ng napakataas na panimulang punto at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maraming beses na mas mataas kaysa sa nakaraan. Sa kasamaang palad, inangkin na niya si Joey at walang magbabago kahit na nagsisisi siya. Siya ay orihinal na isang remnant soul lamang. Bilang karagdagan, siya ay nasugatan ng husto. Wala na siyang lakas na angkinan ang iba sa ngayon. Habang sumisigaw,
ang kanyang blood chi ay lumundag ng marahas upang pilitin na ilabas ang Golden Crow True Fire sa loob ng kanyang katawan. Ang apoy ng Golden Crow True Fire ay patuloy na nagngangalit ng walang panggatong kahit na bumagsak sa lupa. Samantala, muling sumalakay si Yang Kai gamit ang kanyang sibat. Ang kanyang ekspresyon ay kasing kalmado ng Jade, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay kasing bangis ng isang dragon. Ang kanyang sibat ay bumubuo ng mga anino na pumuno sa kalangitan, at bawat suntok ay dumapo sa mga mahahalagang punto ng Black Crow Divine Monarch. Kasabay nito, si Pei Wenzuan ay umatake mula sa gilid gamit ang kanyang Coiling Dragon Shears. Ang Coiling Dragon Shears ay gumagawa ng isang clicking ingay sa tuwing ito ay bumukas at sumasara, na patuloy na humihiwalay sa blood chi na nakapalibot sa Black Crow Divine Monarch. Gayun din, si Ku Huashang ay hindi idle. Hawak niya ang isang lute sa kanyang mga kamay, dahan-daang ini-strum ang mga string. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng plakang na parang tunog ng mga butil na pumapatak sa isang jade plate. Ang mga tunog na ito ay napalitan ng hindi nakikitang pag-atake na nakagambala sa konsentrasyon ng Black Crow Divine Monarch. Nag-set up din siya ng hindi mabilang na crimson silk thread na tumatawid sa buong Grand Hall para bumuo ng network na humahadlang sa mga galaw ni Black Crow Divine Monarch. Sa sandaling ito, ang Black Crow Divine Monarch ay nakaharap sa tatlong kaaway ng sabay-sabay, kaya, ang kanyang sitwasyon ay hindi kanais-nais para sa isang sandali. Sa kanilang tatlo, ang naging sanhi ng matinding pananakit ng ulo niya ay hindi ang Coiling Dragon Shears ni Pei Wenzuan o ang lute ni Ku Huashang, kundi ang Asher Dragon Spear ni Yang Kai. Ang bawat pag-atake mula sa sibat ay nagpapakita ng isang pagpipino na higit pa sa anumang naranasan niya sa kanyang buhay. Hindi niya lubos maisip kung paano nagagawa ng isang cultivator ang gayong katanji tanging pamamaraan ng sibat. Para siyang nanonood ng isang sikat na grandmaster na gumagawa ng isang obra maestra. Ang bawat pag-atake mula sa sibat ay isang gawa ng sining. Maiintindihan niya kung ito ay isang cultivator na may mababang lakas na buong pusong nilinang ang spear daw. Dahil kulang sila sa lakas, kaya lang nilang bawiin ang kanilang mga pagkukulang gamit ang pamamaraan, gayunpaman, hindi natukoy ng kasanayan ang tagumpay o pagkatalo sa Emperor Realm. Ang talagang nagpasya sa lahat ay lakas. Gaano man kahusay ang isang tao, walang silbi kung ang kanilang lakas ay mas mababa sa kanilang kalaban. Magiging isang bagay kung ang spear technique ni Yang Kai ay kamangha-mangha, ngunit ang kritikal na punto ay ang spear mismo ay napakalakas. Bukod dito, ang sibat ay natatakpan din ng napakaitim na Golden Crow True Fire. Talagang pinahirapan nito ang Black Crow Divine Monarch bilang isang resulta. Dahil sa panandaliang pagkawala ng konsentrasyon, ang Black Crow Divine Monarch ay sunod-sunod na sinaksak ng ilang beses ni Yang Kai. Napasigaw siya sa sakit at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pilitin ang mas maraming blood chi para malinis ang Golden Crow True Fire na sumusunog sa kanyang katawan. Malaki ang papel ng Coiling Dragon Shears ni Pei Wenzuan sa sitwasyong ito. Sa bawat hiwa na ginawa niya, inahit niya ang ilan sa sigla ng Black Crow Divine Monarch at naging sanhi ng tuluyang panghina ng huli. Tama na, galit na umungal ang Black Crow Divine Monarch. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, dalawang bitik ng dugong liwanag ang biglang lumipad palabas mula sa balangkas sa bilog na plataporma. Nag-transform sila sa isang pares ng butterfly dagger, isa sa bawat kamay. Ang artifact na ito ay malinaw na ginamit niya sa nakaraan, bukod pa rito, ito ay isang artifact na ginamit ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Ito ay tiyak na mataas ang kalidad. Habang nasa kamay ang kambal na butterfly daggers, ang nanghihinang momentum ni Black Crow Divine Monarch ay biglang sumibol muli. Tinawid niya ang kambal na punyal at dinala ang mga ito sa Asher Dragon Spear. Isang malakas na puwersa ang kumalat at pinalipad pabalik si Yang Kai. Bahagyang nanginig ang kambal na punyal sa kanyang mga kamay habang ginagawa niya ang dalawang talon sa isang daloy ng liwanag na bumaril patungo kina Pei Wenzuan at Ku Huashang. Nagulat si Pei Wenzuan at agad na ginamit ang Coiling Dragon Shears para ipagtanggol ang sarili. Taliwas sa kanyang mga inaasahan, ang Coiling Dragon Shears ay kakalapit lang sa blade light nang sila ay nagkapira-piraso ng malakas na pagsabog. Hindi napigilan ng kanyang artifact ang liwanag ng talom at ang lakas ng talom ng liwanag ay hindi hangina habang hinahampas siya nito. Paano niya kayang pakialaman ang kanyang pride sa ganitong delikadong sandali? Ibinagsak niya ang sarili sa lupa na parang asong humahabol ng pagkain at isang malaking piraso ng laman ang hiniwa sa kanyang likuran. Gayun din, ang karamihan sa network ng supla na sinulid na ginugol ni Ku Huashang sa pag-aayos ay pinaghiwa-hiwalay at nawasak ng liwanag ng talom na hindi huminto at tumama sa kanyang lot. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkaputol ng mga kwerdas nang magkahiwalay silang lahat. Si Ku Huashang ay bumulwak ng dugo at itinapon pabalik. Gayunpaman,
patuloy pa rin ang paghabol sa kanya ng Blade Light, na nagbabanta sa kanyang buhay, biglang lumitaw si Yang Kai na may isang flash. Ang kanyang sibat ay tumawid sa liwanag ng talam at pinalipad ito nang lumingon ito sa kanya at nagtanong. Senior sister ko, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Dahan-dahan siyang umiling. Agad na umikot si Yang Kai at lumundag pasulong. Pagdating sa harap ng Black Crow Divine Monarch sa isang kisap mata, siya ay sinaksak. Malamig na tiningnan ng Black Crow Divine Monarch si Yang Kai, hindi humaharang o umiiwas. Higit sa lahat, sumilay ang bahagyang mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Agad na naramdaman ni Yang Kai na may mali habang ang isang malaking pakiramdam ng krisis ay sumapit sa kanya. Kasabay nito, nakita niya ang isang blade light na papalapit sa kanya mula sa kaliwa. Ang ilaw ng talam ang bumagsak kay Pei Wenzuan kanina. Paano nang ahas si Yang Kai na maging pabaya? Agad niyang kinuha ang puwersa sa loob ng kanyang dawsil at bumuo ng Dragon Shield sa paligid ng kanyang katawan upang protektahan ang kanyang sarili. Ang Kaki's Yellow Dragon Shield ay nabuo lamang nang ang liwanag ng talam ay bumagsak. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag at sariwang dugo ang tumalsik kung saan-saan. Si Yang Kai ay umatras ng ilang 10 metro na may bagong sugat sa kanyang baywang, isang napakalalim na lumalabas ang buto. Nakakapaso ang tingin ni Black Crow Divine Monarch. Isang high-grade Earth Element Power. Ang Dragon Shield Secret Technique ay malinaw na nabuo mula sa isang high-grade Earth Element Power. Kasama ng Golden Crow True Fire na ipinakita ni Yang Kai kanina, ang Black Crow Divine Monarch ay naging mas kumbinsido na si Yang Kai ay naglalayon na maging isang high-grade Heaven Opening Realm Master ng direkta. Ang brat na ito ay talagang isang bihirang henyo. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang sugat sa kanyang baywang. Bahagyang nanginginig ang sibat sa kanyang kamay habang itinaas niya ito gamit ang isang kamay at nanunuya kay Black Crow Divine Monarch. Mukhang walang kabuluhan ang isang Divine Monarch. Ngumuso si Black Crow Divine Monarch. Ang yabang ng bibig mo, bata. Ipapahiling ko sa iyo na humingi ng awa sa iyong mga tuhod sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi iyon, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at nagkusa na bumagsak sa sarili niyang kagustuhan. Nag-transform siya sa daan-daang libong Blood Crows na tumikim ng malakas. Tinapan nila ang kalangitan habang itinapon nila ang kanilang mga sarili kay Yang Kai. Si Yang Kai ay sumipa sa lupa at umatras ngunit nanatiling pasulong ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang kanyang kaaway ay natatakot sa kanyang Golden Crow True Fire. Kaya naman gumawa siya ng daan-daang libong Blood Crows para lituhin siya. Hindi niya alam kung anong uri ng secret technique ang maaaring magdulot ng mga nakakagulat na epekto at hindi ito mukhang bahagi ng Orthodox Bloodlight Scripture. Ito ay malamang na sariling divine ability ng Black Crow Divine Monarch. Ang boses ni Black Crow Divine Monarch ay umalangaw-ngaw sa buong paligid. Bata, naniniwala itong monarch na mayroon kang magandang kinabukasan. Kung lumuhad ka at humingi ng awa, may iligtas ko ang iyong buhay. Ang pagkakaroon ni Yang Kai ay hindi na isang opsyon, ngunit ang pagsupil at pagkuha kay Yang Kai sa ilalim niya ay maaari ding ituring na isang uri ng kabayaran. Ang brat ay isang henyo na maaaring umakyat sa high-grade Heaven Opening Realm sa hinaharap, kaya ang pagtanggap kay Yang Kai bilang kanyang subordinate ay hindi isang masamang ideya. Ang kanyang boses ay lumulutang sa paligid, hindi nagbibigay ng pahiwatig ng kanyang tunay na lokasyon. Walang paraan para malaman ng sinuman kung aling Blood Crow ang pinagtataguan ng kanyang kaluluwa. Kung ito ay iba pa, wala silang paraan para umatake sa sitwasyong ito. Gayunpaman, inalis ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at sa halip ay nagpatawag ng isang Bottle Gourd. Itinuro niya ang bibig ng Long at ngumisi ng masama. Ang junior na ito ay pinarangalan sa iyong alok at nais niyang mag-alok ng regalo upang ipakita ang kanyang pasasalamat, Divine Monarch. Mangyaring tanggapin ito. Habang sinasabi iyon, inactivate niya ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Bottle Gourd, nagpapadala ng nakakasilaw na liwanag na bumuhos dito upang walisin ang kawan ng Blood Crows. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay isang 6th grade metal element power, at kahit isang low-grade Heaven Opening Realm Master ay kailangang gamitin ang kanilang World Force para harangan ito. Paano makakayanan ng Black Crow Divine Monarch ang pag-ataking ito? Ang hindi mabilang na Blood Crows ay tinamaan ng Yuan Magnetic Divine Light at agad na napuno ng mga butas, na bumagsak sa lupa habang humihimas ng malakas bago naging mga puddles ng dugo. Sa ilang paghinga lang, 20% ng Blood Crows ang nawasak habang ang Yuan Magnetic Divine Light ay bumuhos ng malakas at tuloy-tuloy. Bagamat marami ang mga Blood Crows na iyon, hindi nila maarak ang mga depensa ng Yuan Magnetic Divine Light, lalong hindi nilalapitan si Yang Kai. Nagmamadaling lumapit si Ku Huashang para tumayo sa likod ni Yang Kai, baka atakihin siya ng Black Crow Divine Monarch.
Sa kabilang banda, si Pei Wenzuan ay nakipagsiksikan din sa pagkakadapa at nasagasaan. Lumingon si Yang Kai upang bahagyang sumulyap sa kanya, na naging sanhi ng bahagyang pagkibot ng mukha ng una, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Martial Peak, Kabanata 4259. Maglakas loob ka bang labanan ako? Pakiramdam ni Pei Wenzuan ay napakakomplikado. Parang hindi niya narinig kung paano natalo ni Yang Kai si Yu Luo siya sa isang galaw sa Azure Arena. Ang katotohanan ay ang impormasyong ito ay mabilis na kumalat pagkatapos ng insidente, kaya maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Gayunpaman, hindi siya naniwala sa mga chismis na iyon. Iyon ay dahil alam niya kung gaano kahusay si Yu Luo siya. Maaaring hindi siya kasing lakas niya, ngunit hindi rin siya mas mahina. Ang mga core disciples ng iba't ibang cave heavens at paradises na tulad nila ay may kakayahang lumaban sa isang tiyak na lawak kahit na nakatagpo sila ng low-grade heaven opening realm master. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit natalo ni Yang Kai si Yu Luo siya sa isang galaw noong nasa iisang realm sila ay alinman sa isang palihim na pag-atake o labis na minamaliit ni Yu Luo siya ang kanyang kalaban. Nang makilala ni Pei Wenzuan si Yang Kai sa Blood Lake, gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan. Kaya lang, pumasok si Ku Huaxiang para pigilan siya noon, kaya sumuko na lang siya. Lubhang hindi kumbinsido ang kanyang pakiramdam bilang resulta. Ngunit, sa hitsura ng mga bagay, maswerte na si Ku Huaxiang ay namagitan noon. Kung hindi, sa halip ay pinahiya niya ang kanyang sarili. Siya ay halos walang magawa laban sa mga pag-atake ni Black Crow Divine Monarch at kinuha nito ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban lamang ng ilang beses. Maging ang kanyang Coiling Dragon Shears ay nawasak sa proseso. Sa kabilang banda, nagawa ni Yang Kai na hawakan ang kanyang sarili laban sa kaaway ng may kumpiyansa. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay kitang-kita sa isang yap. Ang gayong talento ay ganap na hindi naririnig, at ang kanyang kakayahang talunin si Yu Luo siya sa isang galaw ay hindi na tila isang pagmamalabas na ngayon. Noon pa man ay mataas ang tingin ni Pei Wenzuan sa kanyang sarili, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkahilo sa sandaling ito. Lumipad ang mga Blood Crows sa loob ng maluwag na Grand Hall, kumaway ng malakas. Ito ay napaka-distracting. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay kumislap ng maliwanag. Salamat sa 6th Grid Metal Element Power, hindi sila mabilang ng mga Blood Crows. Paminsan-minsan, ang paminsan-minsang Blood Crow ay nagagawang tumagos sa mga depensa ngunit sila ay pinatay ni Ku Huaxiang at Pei Wenzuan sa maikling panahon. Bawat isang Blood Crow na kanilang papatayin ay magiging isang strand ng Crimson Blood Chi na naglaho sa Grand Hall. Biglang nagtipon ang daan-daang libong Blood Crows at nagsanib muli upang bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Kaya lang medyo namutla ang kutis ni Black Crow Divine Monarch kumpara sa dati. Wala na rin sa peak ang aura niya at halatang nasugatan siya ng husto. Puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Patayin. Inikat ni Yang Kai ang bibig ng Long at ang Yuan Magnetic Divine Light ay agad na bumulwak patungo sa Black Crow Divine Monarch. Kasabay nito, inabot niya ang kanyang librerag kamay at ipinatawag ang kanyang Asher Dragon Spear. Sa isang kislap ng kanyang katawan, si Yang Kai ay sumugod patungo sa Black Crow Divine Monarch. Agad namang sumunod sina Ku Huaxiang at Pei Wenzuan. Pareho silang bihasa sa pag-unawa sa daloy ng labanan. Ang aura ni Black Crow Divine Monarch ay halatang nasa mahina na, kaya sa pagkakataong talunin siya sa harap mismo ng kanilang mga mata, paanong hindi sila kikilos. Tatlong figure ang sumalakay sa Black Crow Divine Monarch, na nakapalibot sa kanya mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Nanguna si Yang Kai habang Ainal Alliance siya nina Pei Wenzuan at Ku Huaxiang mula sa gilid. Hindi sila masyadong nakipag-ugnayan sa Black Crow Divine Monarch at umaatake lamang sila sa tuwing may pagkakataon. Sa pinagsamang puwersa ng tatlong ito, ang labanan sa Black Crow Divine Monarch ay agad na naging lubhang mainit. Gayunpaman, mas natakot silang tatlo habang tumatagal ang kanilang laban. Sa sanding ito, malinaw na ang lakas ng Black Crow Divine Monarch ay bumaba ng husto, gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa kanila sa pantay na katayuan. Ipinakita lang nito kung gaano siya kalakas noon. Sa kabutihang palad, nabawasan ng tatlo sa kanila ang isang malaking halaga ng kanyang Blood Chi kanina. Kung hindi, ito ay magiging isang lubhang mapanganib na labanan para sa kanila. Sa loob ng mahigpit na saradong Grand Hall, ang mga ilaw ng iba't ibang secret techniques at artifacts ay kumikislap ng nakabulag. Kasabay nito, ang mga ilaw na ito ay sinamahan ng ilang mga daing at ungol. Hindi mahalaga kung ito ay Black Crow Divine Monarch o partido ni Yang Kai, ang magkabilang panig ay natatakpan ng mga sugat sa loob lamang ng maikling panahon. Napakagulo ng Bloodlight Scripture ng Black Crow Divine Monarch.
Ang lahat ng mga pinsala sa kanyang katawan ay magiging sanhi lamang ng pagbaba ng kanyang sigla ng maliit na margin habang kahit na ang pinaka-nakamamatay at nakamamatay na mga pinsala ay hindi maaaring pumatay sa kanya. Iyon ay lubos na kaibahan sa sitwasyon ng si Yang Kai at ang dalawang iba pa ay nasugatan. Ang dugo mula sa kanilang mga sugat ay tila ginagabayan ng isang uri ng hindi nakikitang puwersa, na ginagawa itong ambon ng dugo na natipon sa paligid ng Black Crow Divine Monarch at bumuhos sa kanyang katawan, na wala sa paningin upang maging bahagi ng kanyang lakas. Si Yang Kai ay may wood element power na nagmumula sa asensya ng Immortal Tree, pati na rin ang napakadalisay na Dragon Clan na bloodline na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ang kanyang mga kakayahan sa pagbabagong buhay ay hindi kapanipaniwala at ang kanyang mga sugat ay naghilom ng napakabilis. Para sa kadahilan ng ito, ang Bloodlight Scripture ay nakaapekto sa kanya ng hindi bababasa. Sa kasamaang palad, ang parehong ay hindi masasabi para sa Pei Wenzuan at Ku Huashang. Mahirap sabihin ng eksakto kung gaano karaming sigla ang nawala sa loob ng maikling panahon, ngunit ang kanilang mga kutis ngayon ay lubhang mapatla. Gayunpaman, walang umatras pagkatapos ng mga bagay na umabot sa ganito. Iyon ay dahil alam nilang tatlo na isang panig lamang ang makakaligtas sa labanan ngayon. Ang kaunting kapabayaan o senyales ng kahinaan ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik at sakunan na kinalabasan. Patayin. Ang dagandong ni Yang Kai ay umalangaw sa buong Grand Hall habang ang kanyang sibat ay tumutusok pasulong at ang Space Principles ay nag-iiba-iba. Binaliwala ng sibat ang mga hadlang ng kalawakan at tumusok patungo sa ulo ni Black Crow Divine Monarch kahit na nakatayo siya 1,000 metro ang layo. Pinaikit ni Black Crow Divine Monarch ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mga kamay para itulak palabas ang pader ng Blood Chi. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at napalipad si Yang Kai dahil sa impact. Katulad nito, ang Black Crow Divine Monarch ay itinapon din pabalik. Bahagyang umikot siya sa himpapawid at bumagsak sa lupa, tinitigan si Yang Kai ng may matinding puot habang marahas na sumisigaw. Maghintay ka lang, Junior. Kapag ang Monarch na ito ay napalitan ang kanyang lakas, babalik siya upang labanan ka muli. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at nagpaputok ng liwanag sa likuran niya. Naramdaman ni Yang Kai ang kanyang puso na tumalon sa takot habang nasaksihan niya ito. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang katawan sa paglipad paatras at sumigaw. Pigilan mo siya. Sinusubukan niyang tumakas. Paanong maglalakas loob sina Pei Wenzuan at Ku Huashang nang marinig ang mga salitang iyon? Mabilis nilang inilabas ang kanilang secret technique sa Black Crow Divine Monarch, ngunit binaliwala lang sila ng huli. Pilit niyang tinanggap ang bigat ng kanilang divine abilities, na naging sanhi ng pagluwa niya ng isang bibig ng dugo habang ang kanyang likod ay naging madugong gulo. Samantala, may malakas na kalabog at biglang bumukas ang mga pintuan na kanina pa sarado. Bago pa man matapos ang pagbukas ng gate, nag-transform ang Black Crow Divine Monarch sa isang bloodlight at nagmamadaling lumabas. Naramdaman ni Yang Kai at ng dalawang iba pa ang kanilang puso na nanlamig sa takot sa nakita. Kailangang sabihin na daan-daan o kahit libu-libong mga cultivator ang natipon sa tatlong isla, sa lawa ng dugo, at sa baybayin ng lawa sa labas ng Grand Hall. Sa pamamagitan ng heaven-defying evil art tulad ng Bloodlight Scripture, kakailanganin lamang ng Black Crow Divine Monarch na pumatay ng ilang tao at lumunin ang kanilang sigla para tuluyang makabawi. Paano kaya siya aawayin ng tatlo kung nangyari iyon? Nabuksan na ang mga gate. Isang tandang biglang tumunog mula sa labas ng Grand Hall. Kitang-kita na mas maraming tao ang dumating sa palasyo sa gitna ng lawa habang silang tatlo ay nakikipaglaban sa Black Crow Divine Monarch sa loob. Buti na lang nakasarado ang mga gate kaya hindi sila makapasok. Ngayong biglang bumukas ang mga tarangkahan, natural lang na magulat sila. Sa kabilang banda, mabilis na hinabol ni Yang Kai ang kanyang sibat sa kamay. Nakakailang hakbang pa lang siya nang makarinig siya ng ilang maikling hiyawan na nagmumula sa labas ng palasyo. Sa oras na siya ay nagmamadaling lumabas ng Grand Hall, tatlong bangkay ang nakahandusay sa pasukan ng Grand Hall. Namatay sila sa isang kahabag-habag na kamatayan at ang lahat ng sigla mula sa kanilang mga katawan ay sinipsip, na nag-iwan sa kanila bilang kaunti pa kaysa sa mga lantang balat. Ang mga cultivator na maaaring makarating sa palasyo sa gitna ng lawa ay ang mga piling tao sa mga piling tao, gayunpaman, sino sa kanila ang makatiis sa pag-atake ng Black Crow Divine Monarch, lalo na noong talagang naglulunsad siya ng sneak attack. Agad silang pinatay sa lugar. Biglang naramdaman ni Yang Kai na tila lumuwa ang kanyang mga mata. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya. Tumangala siya at nakita ang Black Crow Divine Monarch na tumatakbo sa lawa ng dugo. Mayroong ilang mga cultivator na maingat na tumatawid sa lawa ng dugo. Tila patungo sila sa palasyo sa gitna ng lawa. Nang maramdaman ang kaguluhan sa harap, tumangala sila at nakita ang Black Crow Divine Monarch na naglalakbay patungo sa kanila sa kabilang direksyon.
Lahat sila ay nabigla, pagkatapos ng lahat, ang lawa ng dugo ay nagpapahintulot lamang sa isang tao na sumulong ngunit hindi umatras. May isang tao na sinubukang umatras kanina para lang mamatay sa lugar. Kaya, bakit ang taong ito ay ganap na hindi nasaktan? Habang sila ay naguguluhan sa tanong na ito, itinaas ng Black Crow Divine Monarch ang kanyang kamay at naglabas ng ilang sinag ng dugo. Ang mga cultivator na ito ay naglalakad na sa manipis na yelo sa unang lugar at karamihan sa kanilang konsentrasyon ay ginamit upang mapanatili ang sirkulasyon ng Bloodlight Scripture. Kaya, sila ay ganap na walang kapangyarihan upang labanan ang mga pag-atake na ito. Ang liwanag ng dugo ay umabot sa kanila sa isang iglap at buo ang bomb alot sa kanila. Isang makapal na ambon ng dugo ang tumagas mula sa mga katawan ng mga cultivator na nabalot ng liwanag ng dugo sa bilis na nakikita ng mata. Ang lahat ng blood essence sa kanilang katawan ay mabilis na umagos, at nang bumalik ang liwanag ng dugo sa Black Crow Divine Monarch, ang mga cultivator na iyon na naging mummified na bangkay ay nahulog sa lawa ng dugo. Joey, anong lakas ng loob mong nakawin ang blood essence ng iba? Tiyak na magdurusa ka sa galit ng langit sa paggawa ng masama at kasuklam-suklam na mga gawa. Ang isang taong malamang na nakakakilala kay Joey ay galit na umungol. Natural na hindi natinag ang Black Crow Divine Monarch. Kumaway lang siya ng kamay sa direksyong iyon, pinaputukan ng isang sinag ng dugo sa taong iyon na galit namang umungol at tinawag ang kanyang artifact para lumaban. Tumakbo ka, hindi yan si Joey. Ito ay isang Divine Monarch na kinuha ang kanyang katawan upang buhayin ang kanyang sarili. Hindi siya kalaban na pwede mong labanan. Inilipat ni Yang Kai ang kanyang lakas sa kanyang lalamunan at sumigaw upang malinaw na mailipat ang kanyang boses sa buong paligid. Nagulat at natakot ang lahat. Sa sandaling iyon, marami pang iba ang nahulog sa mga pag-atake ng Black Crow Divine Monarch. Nawala ang lahat ng sigla sa kanilang mga katawan at namatay. Ang iba sa mga cultivator ay natakot nang makita ang tanawing iyon. Ang mga cultivator sa ikatlong isla ay nagmamadaling bumangon at sumugod patungo sa dalampasigan nang makita nila ang Black Crow Divine Monarch na dumiretso sa kanila. Nagkaroon ng paghihigpit na inilagay sa lawa ng dugo na nagpapahintulot lamang sa isang tao na sumulong ngunit hindi umatras, gayunpaman, ang Black Crow Divine Monarch ay kasalukuyang ligtas at maayos habang tumatakbo sa kabilang direksyon. Nagbigay ito sa kanila ng isang kislap ng pag-asa at siguradong sapat, natuklasan nila na ang paghihigpit ay nawalan ng epekto sa isang punto ng oras kapag sinubukan nilang umatras sa dalampasigan. Malamang dahil nabuksan na ang palasyo sa gitna ng lawa. Para sa isang oras, ang lahat ng mga cultivator sa una at pangalawang isla ay tumalikod at tumakbo para sa kanilang buhay. Samantala, ang mga taong natipon sa pampang ay nagkalat sa malayo, na nag-iingat ng distansya na maaaring matiyak ang kanilang ganap na kaligtasan. Huminto ang Black Crow Divine Monarch sa gitna ng lawa ng dugo at tumalikod para titigan si Yang Kai ng may puot. Junior, sisirain ko ang bangkay mo sa 10,000 piraso dahil sa pagsira sa aking mabuting gawa. Kung maaari ay hindi niya inilantad ang kanyang pagkatao. Mas gugustuhin pa niyang tahimik na angkinan at palitan ang isang tao upang dahan-dahan niyang maglaan ng oras upang linangin at maabot ang taas na minsan niyang nakamit sa kanyang nakaraang buhay. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtatangka sa pag-aari ay nabigo. Bukod dito, pinilit siya ni Yang Kai at ng iba pa na ihayag ang kanyang sarili upang mapunan muli ang kanyang lakas. Hindi na may tatago ang kanyang sikreto sa puntong ito. Maiisip na hindi mabilang na mga masters ang hahabulin siya sa sandaling umalis siya sa Blood Monster Cave Heaven. Black Crow Divine Monarch, maglakas loob ka bang labanan ako? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinuro pasulong, sumisigaw na nakataas ang kanyang mga braso. Kung hahayaan kong mag-isa itong matandang aso, lalo lang siyang lalakas sa hinaharap. Kung gusto ko siyang patayin, kailangan kong gawin ito ngayon. Malamig na bam-antong hininga si Black Crow Divine Monarch. Bakit kailangan kong matakot? Junior, masunurin ka lang dyan. Haharapin ka ng Monarch na ito mamaya. Pagkasabi noon ay bigla niyang itinaas ang magkabilang braso. Ang dambuhalang lawa ng dugo ay tila itinaas ng isang uri ng puwersa at ang ibabaw ng lawa na nanatiling kalmado habang ito ay biglang nagsimulang kumulo ng marahas, bumubulusok na parang kumukulo. Nang bumukas ang mga bula, naglabas sila ng siksik na blood chi. Samantala, ang katawan ni Black Crow Divine Monarch ay tila naging isang napakalalim na kailaliman na patuloy na nilalamon ang blood chi. Naramdaman niyang kay nananlamig ang buong katawan niya sa takot. Ang lawa ng dugo ay talagang isang bagay na inihanda ng Blood Monster Divine Monarch para sa kanyang inheritance disciple. Kung tutusin, walang saysay na manahin ang kanyang pamana ng Vow of Blood at linangin ang Bloodlight Scripture kung ang isa ay walang sapat na sigla. Kaya naman inihanda niya ang Blood Lake na ito ng maaga.
Hindi pa masyadong napag-isipan ni Yang Kai ang bagay na ito noon, kaya hanggang sa sandaling ito ay naiintindihan niya. Ang lahat ng tubig sa lawa ng dugo ay nabuo mula sa tunay na sariwang dugo. Gaano karaming mga tao ang isinakripisyo upang punan ang gayong malaking lawa ng dugo. Gaya ng inaasahan, hindi rin magaling o mabait na tao ang Blood Monster Divine Monarch. Martial Peak, Kabanata 4260. Tumatakas. Ang Black Crow Divine Monarch ay hindi napigilan ngayon. Nang maubos ang lahat ng sigla na nasa Blood Lake, tumaas ang kanyang aura sa bagong taas. Hindi lang ganap na gumaling ang mga sugat niya noon, ngunit nakaranas din siya ng malaking tulong sa lakas. Ang kanyang lakas ay umabot na sa antas kung saan imposibleng pigilan. Magkita tayong muli sa hinaharap. Agad na sumigaw si Pei Wenzuan sa nakita. Paglingon niya, naging ulap siya ng itim na usok at tumakas sa isang tiyak na direksyon. Naglakbay siya sa ilang dosenang kilometro sa isang iglap. Kailangang sabihin na napakatalino niya talaga. Alam niya na walang sino man dito ang kapantay ni Black Crow Divine Monarch sa mga tuntunin ng lakas. Higit pa rito, ang unang gagawin ng Black Crow Divine Monarch kapag natapos na niyang kainin ang Blood Lake ay ang sumunod kay Yang Kai. Ang matandang umutot ay nagdusa ng husto sa mga kamay ni Yang Kai. Natural lang sa kanya na maghayganti sa kanya. Alam ang lahat ng ito, bakit patuloy na mananatili si Pei Wenzuan kay Yang Kai. Labis na inis si Yang Kai na halos pumutok ang kanyang mga ngipin dahil sa pajiling, gayunpaman, hindi rin siya nang ahas na magantala. Hinawakan niya si Ku Huaxiang sa braso at sumigaw. Tara na. Sa isang pagkurap ng kanyang figure, hinabol niya si Pei Wenzuan at hindi nagtagal ay lumitaw ang ulap ng itim na usok sa kanyang larangan ng paningin. Lumingon si Pei Wenzuan at halos lumuwa ng dugo sa nakita. Bastos ka. Bakit mo ako hinahabol? Kami ay walang kaugnayan sa isa't isa. Isipin mo ang sarili mong negosyo at pumunta sa sarili mong hiwalay na paraan. Hindi tumigil sa pagdalaw si Yang Kai. Nagiba-iba ang space principles at dumating siya sa harap ni Pei Wenzuan kasama si Ku Huaxiang. Brother Pei, ikaw at ako ay humarap sa buhay at kamatayan ng magkasama. Hindi sana tayo magkakilala kung hindi. Lubos akong humahanga sa iyong mga kakayahan, Brother Pei. Kasalukuyang nasa mahinang kondisyon si senior sister ko kaya kailangan ko siyang dalhin sa isang lugar para gamutin muna ang kanyang mga sugat. Kailangan kitang problemayan para maantala ng kaunti ang Black Crow Divine Monarch. Matapos sabihin ang kanyang kapayapaan, ang Space Principles ay nagiba-iba sa magkakasunod na galaw at si Yang Kai ay nawala sa larangan ng paningin ni Pei Wenzuan. Hindi napigilan ni Pei Wenzuan ang pagmumura ng malakas. Inatake din niya ang Black Crow Divine Monarch pabalik sa Grand Hall, at kahit na ang kanyang mga pag-atake ay hindi kasing sira ni Yang Kai dahil sa kanyang kawalan ng lakas, hindi may kakailan na nakilahok siya. Kung ang Black Crow Divine Monarch ay dumating na humahabol sa direksyong ito at nakita siya, ang una ay hindi magiging madali sa kanya, kaya naman, umasa siya kay Yang Kai na bibilhan siya ng ilang oras para makatakas. Sino ang makakaalam na si Yang Kai ay magkakaroon ng parehong ideya? Ito ay tunay na isang kaso ng karmak na kahihinatnan, inani niya ang kanyang itinanam. Ang itim na usok ay biglang huminto, inihayag ang figure ni Pei Wenzuan. Hindi siya nang ahas na tumakas sa direksyon ni Yang Kai, sa makatuwid, maaari lamang siyang lumiko at tumakas sa ibang direksyon. Sabay nito, same time siyang nagdasal sa kanyang puso na sana ay hindi dumating ang Black Crow Divine Monarch at magdulot ng gulo para sa kanya. Ang kanyang identity token ay nawasak, at bagamat hindi siya natatakot na makatagpo ng iba, ang Black Crow Divine Monarch ay hindi isang taong makakalaban niya sa kanyang lakas na nag-iisa. Hindi pa siya nakakalayo nang madetect niya ang dagwang amoy ng hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Paglingon sa likuran niya, si Pei Wenzuan ay agad na tinamaan ng takot. Sa direksyon ng lawa ng dugo, nakikita niya ang isang ulap ng dugo na lumilipad malapit sa lupa at patungo sa direksyon na ito sa napakabilis na bilis. Bukod dito, mayroong isang malaking mukha sa loob ng ulap ng dugo. Napakabangis nitong tingnan na talagang nakakakilabot. Patuloy na umuungal ang bibig na nakabuka ng malawak, na parang may balak na lumunin ang mundo mismo. Ang ulap ng dugo ay naglakbay ng napakabilis at dumating sa loob ng ilang daang kilometro sa isang kisap mata. Ang mukha na iyon ay matamang nakatingin sa direksyon kung saan tumakas sina Yang Kai at Ku Huaxiang kanina lang, kaya, si Pei Wenzuan ay lihim na nagalak. Pumasok lang sa isip niya ang pag-iisip ng biglang lumingon ang mukha sa direksyong ito. Pansamantalang sulyap lang iyon, ngunit agad na naramdaman ni Pei Wenzuan ang pakiramdam ng krisis na bumabalot sa kanya. Ibinuka ng mukha ang bibig nito at isang araw ng dugo ang bumaril, naghiwa sa void at dumating sa harap ni Pei Wenzuan sa isang iglap.
Agad na napuno ng liwanag ng dugo ang kanyang paningin, kaya hindi siya nagdalawang isip na kagat-kagat ang kanyang dila at mag-spray ng isang subo ng blood essence. Ang demon chi sa kanyang katawan ay sabay-sabay na lumundag ng marahas. Katatapos lang niya nito nang bumalot sa kanya ang palaso ng dugo. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog at ang buong mundo ay tila nabasag sa epekto. Isang napakalaking hukay sa lupa ang lumitaw ng wala saan at ang alikabok ay lumipad kung saan-saan. Pagkalipas ng kalahating araw, isang banayad na paggalaw ang nagundyok sa dumi sa loob ng malalim na hukay sa lupa. Isang malaking kamay ang hinukay mula sa lupa at kaagad pagkatapos nito, isang dagwang figure ang umakyat mula sa hukay. Mahina siyang nakahiga sa lupa, nakaharap sa langit ng hindi gumagalaw, napakahina ng kanyang aura. Sino pa kaya ito kundi si Pei Wenzuan? Kung ang isang ordinaryong cultivator ang nasa kanyang sapatos, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makaligtas sa pag-atake. Ang tanging katapusan na naghihintay para sa kanila ay isang kamatayan na napakalungkot na kahit ang kanilang mga buto ay hindi maiiwan. Mapalad na siya ay isang core disciple ng Myriad Demons Heaven at ang kanyang pamana ay napakayaman, kaya nagawa niyang mabuhay matapos maubos ang lahat ng kanyang pamamaraan at lakas. Bagamat nakaligtas siya ay nasugatan ng husto bilang resulta. Imposible para sa kanya na makipaglaban sa ibang tao sa mga pinsalang ito, maliban kung siya ay gumaling muna ng 1 o 2 buwan. Gayunpaman, ang Blood Monster Cave Heaven ay napuno ng mga panganib, kaya saan siya makakahanap ng ligtas na lugar upang magpagaling mula sa kanyang mga pinsala. Malaki ang posibilidad na siya ay kainin ng mga monster beasts dito bago siya makabawi, kaya, isinumpa niya sa kanyang puso. Yang Kai, bastos ka. Kung malalampasan ko ang pagsubok na ito, tiyak na makakaganti ako sa iyo balang araw. Sa kabilang panig, si Yang Kai ay abala sa pagtakas para sa kanyang buhay. Sa isang punto, inilagay niya si Ku Huaxiang sa Small Sealed World para magamot niya ang kanyang mga pinsala. Hindi iyon ang unang pagkakataon na pumasok ang Ku Huaxiang sa Small Sealed World dahil nakapasok na siya dito noong umalis siya sa Great Cosmological Realm. Sa tulong ng Space Principles, pangalawa si Yang Kai pagdating sa pagtakas. Nagawa pa niyang makatakas mula sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ng Lady Boss sa nakaraan. Ano ang Black Crow Divine Monarch, na ngayon lang ay nagmamay-ari kay Joey, kung ikukumpara? Gaano man kalakas ang Black Crow Divine Monarch, nalilimitahan siya ng pisikal na katawan ni Joey. Sa makatuwid, ang lakas na maaari niyang gawin ay limitado rin. Makalipas ang kalahating araw, tumakas si Yang Kai hanggang sa wala na ang Black Crow Divine Monarch. Nagtago siya sa loob ng isang kuweba sa isa sa mga bundok, nakaupo na nakakross para magpahinga. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Divine Sense para makipag-ugnayan sa Small Sealed World para tingnan ang kalagayan ni Ku Huaxiang. Si Ku Huaxiang ay lubos na nasugatan. Una, naapektuhan siya ng dissonance sa kanyang paglilinang mula sa paglilinang ng huwad na Bloodlight Scripture. Pagkatapos, siya ay nasugatan ng hindi mabilang na beses at halos lahat ng kanyang sigla ay nilamon ng Black Crow Divine Monarch. Sa kadahilan ng iyon, ang kanyang aura ay kasalukuyang napakahina. Mabuti na lang at hindi nanganganib ang kanyang buhay at kailangan lang niyang magpagaling ng ilang araw para tuluyang gumaling. Matapos kumpirmahin na ayos lang si Ku Huaxiang, inalis ni Yang Kai ang kanyang isip sa Small Sealed World. Ang katotohanan na mayroong isa pang Divine Monarch sa loob ng Blood Monster Cave Heaven ay marahil isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, muling nabuhay ang Black Crow Divine Monarch sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isa pa. Ang iba't ibang Cave Heavens at Paradises ay hindi papansinin ang sitwasyong ito sa sandaling kumalat ang impormasyon sa labas. Ang Black Crow Divine Monarch ay nakatakdang harapin ang lahat ng uri ng problema nang magsara ang Blood Monster Cave Heaven. Sa pinakamasamang kaso, baka mahuli pa siya ng maraming masters. Kung maaari niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili sa oras na iyon ay isang hindi kilalang variable. Nangangatuwiran ito na hindi siya magkakaroon ng labis na lakas para harapin si Yang Kai sa oras na iyon. Sa madaling salita, kailangang tiyakin ni Yang Kai na ligtas siyang makakatakas mula sa Blood Monster Cave Heaven. Sa kabutihang palad, ang Blood Monster Cave Heaven ay napakalaki, kaya hanggat nananatili siyang maingat, hindi magiging mahirap na iwasang makilala si Black Crow Divine Monarch. Nang pumasok sa isipan ang ideyang iyon, naramdaman ni Yang Kai na tumalon ang kanyang puso sa takot. Isang hindi maipaliwanag na lamig ang biglang bumaha sa kanyang katawan at hindi siya nagdalawang isip na itulak ang kanyang Space Principles at maglaho sa lugar. Kasabay ng pagkawala ng kanyang figure sa kanyang paningin, 2 dugong ahas ang biglang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ang 2 ahas na may dugo ay napakahusay na nakatago at hanggang sa gumawa sila ng kanilang hakbang ay nabunyag ang isang bakas ng kanilang aura.
Kung hindi naging mabilis ang reaksyon ni Yang Kai, ngayon lang sana siya naging biktima ng pag-atake. Dahil dito, ang mga ahas ng dugo ay kumagat lamang sa hangin. Kasunod nito, sila ay naging dugo at ang kuweba ay agad na napuno ng hindi kanais-nais na amoy. Maging ang lupa ay naagnas sa isang malalim na hukay. Lumingon si Yang Kai upang tumingin sa likuran niya at nagbigay ng nakakatakot na bulalas. Black Crow Divine Monarch. Sa isang lugar na hindi hihigit sa 30 kilometro ang layo, isang ulap ng dugo ang pumasok sa kanyang paningin. Bukod dito, may parang buhay na mukha sa gitna ng ulap ng dugo. Ito ay walang iba kundi ang Black Crow Divine Monarch. Naramdaman ang pagbabago-bago ng Space Principles, agad na lumingon ang Black Crow Divine Monarch upang tumingin sa direksyong ito na may masamang ngiti. Nahanap kita, bata. Habang sinasabi iyon, ang isang bahagi ng kanyang blood chi ay naging malaking kamay na bumagsak kay Yang Kai. Agad na nagdilim ang kalangitan at ang lahat ng liwanag ay mabilis na natabunan bilang isang resulta. Matapos dumampi ang palad niya kay Yang Kai, bahagyang kumunot ang noo niya dahil mabilis na tumakas si Yang Kai at nawala sa isang kislap ng kanyang figure. Ang Black Crow Divine Monarch ay napuno ng puot. Ang brat na ito ay napakahusay sa Tao of Space. Ang gulo. Lingid sa kanyang kaalaman, si Yang Kai ay nakakaramdam din ng labis na inis sa sandaling ito. Naniniwala ako na tumakbo ako ng sapat na malayo. Paano ako nahanap ng Black Crow Divine Monarch? Hindi kaya may iniwan siyang soul mark sa akin. Kaya ba niya masusubaybayan ang aking kinaroroonan? Kung ganoon nga, ipapaliwanag nito kung paano niya nagawang sumugod dito ng napakabilis. Ikinalat ni Yang Kai ang kanyang divine sense, sinisiyasat ni Yang Kai ang kanyang knowledge sea at katawan, ngunit sa kabila ng pagsusuri sa bawat sulok ng kanyang sarili, wala siyang nakitang anuman. Kaya naman, sumimangot siya ng mariin. Sa pagtatangkang kumpirmahin ang kanyang haka-haka, tumakas si Yang Kai sa isang locus yung mas malayo pa at palihim na nagtago. Hindi lang iyon, ipinatawag din niya ang Shadowless Veil at tinakpan ang sarili nito. Ang Shadowless Veil ay isang bagay na maaaring lokohin ang pananaw ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master na hindi aktibong naghahanap sa kanya. Bagaman ito ay may mga limitasyon, ito ay isang kamangha-manghang kayamanan. Sa wala pang 6 na oras, nakita ni Yang Kai ang isang ulap ng dugo na dumadaloy sa kalangitan mula sa malayong abot-tanaw sa napakabilis. Sumigaw si Black Crow Divine Monarch mula sa malayo bago pa man siya dumating. Bata, itigil mo na ang iyong walang kwentang pagtutol. Hindi ka makakatakas mula sa monarch na ito kahit na tumakas ka sa mga dulo ng mundo. Galit na galit si Yang Kai at ngayon ay sigurado na ang Black Crow Divine Monarch ay naglagay ng isang uri ng marka sa kanya, kung hindi, paano tumpak na matutukoy ng huli ang kanyang kinaroroonan ng 2 beses. Kaya lang wala siyang ideya kung anong klaseng marka iyon, kaya wala siyang paraan para tanggalin iyon. Noong una ay binalak ni Yang Kai na iwasan ang matandang aso hanggang sa magsara ang Blood Monster Cave Heaven dahil matatapos na ang lahat pagkatapos noon. Sa kasamaang palad, tila siya ay masyadong walang muwang. Sa kasong iyon, maaari lamang siyang lumabas at lumaban. Sa pagkakataong ito, hindi niya makakasama si Ku Huaxiang o Pei Wenzuan. Ito ay literal na magiging one-on-one na labanan. Si Yang Kai ay nanatiling nakatago sa paningin. Sa paghusga sa unang pagkakataon na nalantad ang kanyang kinaroroonan, hindi matukoy ng Black Crow Divine Monarch ang kanyang eksaktong lokasyon sa kabila ng marka sa kanyang katawan at mayroon lamang siyang pangkalahatang ideya ng kanyang lokasyon. Kung hindi sana ginamit ng Black Crow Divine Monarch ang mga blood snake na iyon para hanapin siya. Tama pala ang haka-haka ni Yang Kai. Hindi nagtagal at dumating ang blood cloud sa loob ng 10 kilometro mula sa paligid ni Yang Kai. Ang malaking mukha ay tumingin sa paligid saglit bago ang tingin nito ay itinoon sa lugar kung saan naroon si Yang Kai. Bahagyang nanginig ang ulap ng dugo nang lumitaw ang maraming dugong ahas at agad na nawala sa paningin pagkatapos lumapag sa lupa. Pagkatapos ay sumigaw si Black Crow Divine Monarch. Bata, huwag mong sabihing hindi ka binigyan ng pagkakataon ng monarch na ito. Kahit na pinahiya mo ng husto ang monarch na ito, hindi nito binabago ang katotohanan na pinahahalagahan ng monarch na ito ang iyong mga kakayahan. Ililigtas ko ang iyong buhay kung lalapit ka sa sarili mong pagkukusa. Tumanggi, at mahihirapan kang mabuhay kapag nahuli ka ng monarch na ito. Nagbingi-bingihan si Yang Kai sa mga salitang iyon. Ang lalaking ito ay walang humpay na hinabol ako ng mahigit 10,000 kilometro para lang patayin ako. Sino ang maniniwala sa kanya kapag nagsasalita siya ng kalokohan sa mga oras na ito? Chi. Sunod-sunod na ingay ang nanggaling sa paligid ni Yang Kai. Ito ay ang mga dumulas na tunog ng hindi mabilang na mga ahas ng dugo na gumagalaw sa paligid. Ang pakikinig pa lang sa mga tunog na iyon ay nanginginig na ang anit sa takot.
Si Yang Kai, na nagtatago, ay malinaw na nauunawaan na ang hindi mabilang na mga ahas ng dugo ay bumubuo ng isang napakalaking lambat habang sila ay tumatalon patungo sa kanya na parang kumot. Sa bilis na ito, malalantad ang kanyang lokasyon kapag narating na nila ang kanyang pinagtataguan.